Ngayon nga, kung titingnan natin yung mga PBN projects ng dating Pangulong Apo Lakay, makikita mo parang mga first class subdivisions na po. Dito sa amin, maraming mga pabahay. Mga kababayan, yung human settlements noon, Ministry of Human Settlements, sa pangunguna ng First Lady, Imelda Romualdez Marcos. At yung mga nakatira doon po, talagang mayayaman na. In the coming days, mga kababayan, yung ating mga mahihirap na mamamayang Filipino, magiging yayamanin na po sila. Bagitan niya, Mr. Maravillas, titira na po sila sa mga condominium units at par with the Ayalas, with the SM condominiums, and with the Robinsons. Ganon, mga kababayan. Ito yung sabi ni Housing Secretary Jerry Acosar, mga kababayan. O, ito. Sabi dito, mga kababayan, sa balita published by Politico News, yan si Housing Secretary Acosar, Jerry Acosar. Sabi niya, labi lang pinagkaiba. Acosar claims government housing will be at par with condos from SM, Ayala, Robinsons. Matindi kung ganon, mga kababayan. Kaya lang po, Mr. Secretary, na ang napansin ko, baka hindi po kayanin ng mga mahihirap. Kasi medyo mataas po yung monthly amortization. Bakit niya, Mr. Maravillas, magkano ba? Before ko ibigay sa inyo, mga kababayan, yung detalye, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At saka, wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para may pang monthly amortization po tayo. Di ba? Doon kasi magkakaproblema sa monthly amortization po. Kasi sa tingin natin, medyo mataas po, Mr. Secretary. Mr. President, kay President Bongbong Marcos na lang na tayo makiusap siguro. I think kailangan na i-evaluate uli po. Baka hindi man mabayaran ng mga... Di ba? Sayang lang. Pag hindi mabayaran ng ating mga beneficiaries, balik sila niyan sa Islam. Di ba? Baka kumpiskahin ng mga financing institutions. Kasi may mga private partners po yung ating gobyerno. Pero this is a subsidized program, mga kababayan. Ito yung balita dito. Housing SAR. Jose Rizalino pala. Jose Rizalino, Jerry Acosar is dangling the prospect of high-rise living to poor Filipinos by proposing to build housing units which he said would be similar in quality to those constructed by major real estate developers. So nakakondo na po yung mga mahihirap. Kaya hindi na sila tatawaging mahirap, kundi mga yayamanin na. Di ba? Pag nakayanan nilang mabayaran yung monthly amortization, pag hindi nila nakayanan kasi medyo mataas, balik sa balik sa paghihirap. Yan ang problema, kaya kailangan talagang pag-aralang mabuti. I-review po siguro ng ating housing secretary kung ang rate nila sa monthly amortization kakayanin. Sasabi rito, mga kababayan, sa balita, during the House Appropriations Panel's briefing on the Department of Human Settlements and Urban Development 2024 budget proposal, Acosar said, poor families can own homes in cities through vertical housing. Mga
mga condominiums yung ipapatayo ng ating gobyerno. Housing, vertical housing projects that will be constructed in partnership with contractors from the private sector. Kasi siyempre, kung nasa city ka, ang gagawin mga kababayan siguro ng ating gobyerno, doon na mismo sa kung saan sila nakatira or malapit lang doon sa kanilang kinatitirikan ng bahay. So, i-develop yung area. Pero siyempre, di ba yung mga squatters area, siksikan siya. So, aayusin siya mga kababayan, i-develop tulad ng mga properties na nakikita natin owned by the Ayalas, by the Robinsons and the SM. So, mga high-rise buildings mga kababayan, mga condominiums yung itatayo. O, di ba maganda po? Parang yung sa Hong Kong. Ganon mga kababayan ang sistema kasi maliit yung maliit na yung mga areas ng lupa. Di ba sa mga syudad ganon? So, yun po mga kababayan yung i-implement ng ating gobyerno. Hindi tulad nung panahon ng kanyang tatay po, malalawak pa yung mga kalupaan. Di ba? Yung Sublease Projects, yung PBN, Pambansang Bagong Nayon, mga subdivisions po yon. In fact, malalaki yung mga lupa na kinatirikan ng mga pabahay noon mga kababayan. Napakagaganda. Ngayon nga, kung titingnan natin yung mga PBN projects ng dating Pangulong Apo Lakay, makikita mo parang mga first class subdivisions na po. Dito sa amin, maraming mga pabahay. Mga kababayan, yung human settlements noon, Ministry of Human Settlements, sa pangunguna ng First Lady, Imelda Romualdez Marcos. At yung mga nakatira doon po, talagang mayayaman na. Hindi mo na, Aros, di mo na iisipin, beneficiary sila ng Pambansang Bagong Nayon Housing Project ng dating Pangulong Marcos. Pero ito, dahil maliliit na po yung mga lote, kaya mga high-rise buildings yung ipapatayo. Sabi rito, ACOSAR said, a 24 square meter unit in vertical housing projects under the Pabahay para sa Pilipino program or 4PH would cost around 1.4 million pesos, which beneficiaries can pay in 30 years. The monthly installment would range from 3,500 pesos to over 4,000 pesos per month. Kaya nakita natin, napansin natin mga kababayan, parang medyo mataas po. Sa mga mahirapan po talaga, yung 4,000 pesos pa or 3,500 pesos monthly amortization, mabigat na po yon sa bulsa ng mga mahihirap. Baka pwede ninyong hatiin. Gawin ninyong 2,000 na lang siguro or 1,500 pesos monthly amortization. Anyway, yung more than half yata subsidized na ng ating gobyerno yung gastos sa pagpapatayo. Lubos-lubosin na po ninyo kasi pag hindi makayanan, babalik sila niyan sa babalik sa mula sa yayamanin, balik uli sila sa slums. Di ba? Yung dream ng ating Pangulong Bongbong Marcos niyan, baka hindi mangyari, na gusto niyang i-erase yung kahirapan. Di ba? At gawing middle class man lang mga kababayan. Yung economic status ma-raise sa middle class. Yung mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya nga may livelihood components po dito sa pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But siyempre, pinag-aaralan itong mabuti ng ating gobyerno po. Siyempre, hindi man nila ayaan na maging failure po yung programa.
Di ba? So sabi dito mga kababayan sa balita, the government, he said, would set aside 1.5 billion pesos to subsidize interest payments for the loans which he pegged at 6%. Pag kinompare mo niya, ito sa Ayala, SMDC, Robinsons at ibang developers, ibang-iba ang presyo at pareho ng lugar. In city pareho. So hindi na kailangang, di ba yung mga housing projects noon, malalayo sa lungsod. Pero ngayon, in city po siya. Kasi malalayo sila sa hanap buhay yung mga beneficiaries. At halos hindi nag-iba ang itsura. Ang pagkakaiba lang, labi, sabi po ni Acosar, about the housing units. The founder of the construction firm, New San Jose Builders Incorporated, said beneficiaries of socialized housing would also be able to enjoy amenities similar to those found in private condominiums. So napakaganda talaga po. So sabi rito, sa lahat ng pabahay natin, mirong school, mirong ospital, mirong parks at swimming pool. Kita ninyo? Kaya nga po, sabi natin, yayamanin na yung dating mga mahihirap. Di ba nakakatuwa? Kung anong ini-enjoy ng mga ordinary na tao na nakatira sa condominium, yun din ang i-enjoy ng mga mahihirap. So, napakaganda po ng pabahay 4H program ng ating administrasyong Bongbong Marcos. Only that, yun lang yung nakita natin na baka hindi kayanin. Medyo mataas po. To ordinary people po, unless bibigyan talaga ng livelihood sila, kikita sila, may hanap buhay na estable, kakayanin po yung 3,000 pesos per month na monthly amortization hanggang 4,000 plus. Pero sa walang matinong hanap buhay po, wala. Sigurado yung monthly amortization po na 3,500 pesos, mahihirapan po silang mahulugan po yon, mabayaran po nila. Ayun man lang po yung ating medyo nakikitang nakikitang problema, yung mataas na monthly amortization. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang mga kababayan, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.